Hollywood TV. Oh, nandito ka pa? Sita ni Max kay Will nang makita niya ito sa harap ng clips isang gabing pasara na ang salon. Hindi ba dapat ay masaya ka dahil inihahain ko na mismo ang sarili ko sa'yo? Hindi ka na magpapagod na puntahan ako sa The Hive para lang iseduce. Pabirong sagot nito. Aba't hinahamon yata siya nito. What? Minhamalit nito ang kakayahan niyan sa seduction? Pues magkakaalaman sila. Okay, game. Niyaya siya nito mag-dinner at nang matapos silang kumain ay tinanong siya nito kung may gagawin siya. Siyempre sinabi niyang wala dahil nararamdaman niyang yayayain siya nito somewhere at hindi siya nagkamali. Niyaya siya ni Will na manood ng sine. Isang R-rated na Hollywood romantic movie ang isinuhestyon niyang panoorin nila na agad naman itong sinang-ayunan. Mahilig ka talaga sa ganito? Tanong nito sa kanya nang papasok na sila sa sinehan. Anong ganito? Yung mga ganitong scene. Sabi sa akin ni Liza, panay raw ang nood mo ng mga ganto sa internet. Chismosa pala yung babaeng yun. Pumalatak siya. Will smirked. Sinabi niya rin sa akin ang dahilan. Nilaglag pala siya ng kaibigan niya sa lalaking ito. Oo, kaya humanda ka sa akin. Sabi na lang niya. Sa pinakalikod na row sila pumwesto. 3 linggo na ring palabas ang pelikula kaya mangilan-ngilan na lamang ang mga tao roon. Boring ang pelikula at inaasahan na niya iyon dahil ang totoo ay hindi talaga siya mahilig sa mga romance story. Ngunit narinig niyang adult-themed ang pelikulang iyon na may matinding scene kaya iyon ang pinili niyang panoorin nila. Gusto niyang makita ang reaksyon ni Will. Tahimik lamang silang magkatabi at basta nagbabakbakan sa kama ang bida sa pelikula ay kay Will naman siya nakatingin. Sumulyap ito sa kanya bago ibinalik sa screen ng tingin. Why are you looking at me like that, Max? Why? Am I making you uncomfortable? Balik tanong niya at inilapit pa ang bibig niya sa tainga nito. Wrong move yata iyon dahil nasamyo niya ang amoy ng balat nito at agad-agad na nagkarevolusyon sa kanyang kalooban. Max was bound to seduce him ngunit ang nangyayari ay parang siyang nasiseduce nito gayong wala naman itong ginagawang deliberate move sa kanya. Ginising nito ang lahat ng natutulog na sensualidad sa katawan niya. Sensualidad, iyon ang tamang tawag doon, hindi kalandian. Nagsusumigaw na sensualidad. Ito naman ang bumulong sa kanya. Kaya ba itong napili mong panoorin natin ay dahil tinetesting mo na naman ako? Nagdulot sa kanya ng 1,000 mumunting kiliti ang boses at hininga nito sa kanyang tainga. Pinilit niyang kumalma. Siya dapat ang in control sa sitwasyon. Bakit? Hindi ka ba tinatablan? Max, I'm almost 28 years old. Marami na akong napanood na mas matindi pa riyan. Besides, these scenes are too lame. I mean, hindi ka ba tinatablan ngayong may katabi kang babae habang nanonood ka ng ganyan? Lakas loob na tanong niya. Exasperated na iniharap nito ang mukha sa kanya. Jesus Christ, Max. I'm watching a movie. Will you please shut your mouth? Mahina ngunit mariing sabi nito sa kanya. Nasa mga labi niya ang paningin nito. Make me. Inilapit niya ang mukha niya sa mukha nito. I dare you. Come on, shut me up. He uttered a cuss word before burning his face close to hers. Nahigit niya ang hininga niya nang halos idampinan nito ang mga labi sa mga labi niya. He was restraining himself yet she could feel his yearning. Nararamdaman niyang gusto talaga siya nitong halikan, kagaya na nangyari sa kanila sa parking lot ng The Hive. At hindi siya papayag na walang mangyayaring halikan sa kanila sa pagkakataong iyon. She brushed her lips against his at tila naging gulaman lahat ng parte ng katawan niya sa panlalambot.
The touch of his lips was electrifying. She heard him groan in his throat before he grabbed her neck and pressed his mouth against hers. Higit pa sa kanyang iniisip noon ang halik na ipinapalasap nito ngayon sa kanya. He was kissing her torridly, hard, wild. Halos kumawala na ang kanyang katinuan at hindi na siya nakakatugon sa paghalik nito. His kiss was insistent, overwhelming and heating her up. At nang galugarin ng dila nito ang loob ng kanyang bibig, naririnig niya ang sarili niyang ungol. Noon na siya binitawan ni Will. Nakanganga, nanlalaki ang mga mata at tumatahip ang dibdib na nakamata lamang siya dito. Lumilipad pa rin ang huwisyo niya at nag-aapoy pa rin ang pakiramdam niya. A lopsided grin formed along his mouth. "Eskandalosa ka pala," sabi nito, saka ibinalik ang atensyon sa pelikula. Hanggang sa ihatid siya ni Will sa clips kung saan niya iniwan ang kotse niya, ay parang lutang pa rin ang pakiramdam niya. "Are you okay?" tanong sa kanya ni Will na may pinong ngiti sa mga labi. "Iya," aniya, saka kinalas na ang suot na seatbelt. "It was the kiss, wasn't it?" Ipinagpaliban niya ang paglabas ng kotse nito. "Fine, ngayon mo sabihing hindi ka tunay na lalaki, Will," sabi niya. "That was one hell of a kiss." "A kiss is a kiss. Anyone can kiss like that," nakangising sabi nito. Anyone? Hindi niya hinayaan na ng ex-boyfriend niyang halikan siya ng ganoon. He had tried giving her the tongue but that didn't arouse her a bit. Mas masarap at mainit humalik si Will, and she never thought that her body could be that responsive. "Not just anyone, Will. May ibang epekto sa akin ang halik mo. Kumbading ka nga talaga." "Did my kiss arouse you?" Hindi nakasagot si Max. She just swallowed twice and blinked countlessly. Siya yata ang naisahan nito sa sinihan. Pinaglaruan yata siya nito. Sa halip na bumagsak ito sa kanya, ay siya ang bumagsak dito. She just let him kiss her and melted helplessly in his arms. Pero dapat pa rin siyang magsaya dahil malapit na niyang mapaamin si Will na lalaki talaga ito. "I've gotta go." Paalam na niya rito at humawak sa handle ng pinto ng kotse. Hinawakan siya nito sa braso bago niya nabuksan ang sasakyan. "I'll be in Amos for a week. When will I see you again?" Tila umaasam na tanong nito. Hindi ba sa Lunes na tayo susukatan ng mga damit na gagamitin natin sa kasal ni Liza?" He frowned. "But that's like 5 days from now." "Will you miss me?" Puno ang antisipasyon ng tinig na tanong niya. "Yes." Buong-buo ang sagot nito. Napakasuyo ng pagkakangiti sa kanya. No man had ever smiled at her like that. Nakangiting nagpaalam siya rito. "Good night, Will. Thank you for this lovely evening." "It was my privilege," sabi nito. Saka iniangat ang kamay niya at hinalikan iyon. Nang makapasok na siya sa kanyang kotse, ay doon na niya pinakawalan ang pagkahaba-haba at pagkalakas-lakas na tili. "Desidido ka na ba talaga, Lay?" Tanong ni Max sa kaibigan niya nang samahan niya itong umorder ng mga souvenir para sa kasal nito. "Ano ka ba?" Natatawang sabi nito. Naipadala na rin namin lahat ng invitations. Ngayon pa ako urong." "At dapat ay si Bernard ang kasama mo ngayon at hindi ako." Nakasimangot na sabi niya. Kanina pa sila sa shop at wala pa ring mapiling design si Liza. Pambabae raw kasi ang ganito." "Napaka-sexist lang talaga ng mapapangasawa mo." Hindi niya naiwasang sabihin. Nag-ring ang kanyang cellphone. Napangiti siya nang makita ang caller ID na ang pangalan ay si Will. Nagyayaya ito mag-lunch sila. "I'm with Liza right now." Sinabi niya rito ang kinaroroonan nilang lugar. "Okay, let's have lunch together. Susunduin ko kayo riyan," sabi nito. Nakangiting napailing na lang si Liza nang magpaalam na sila ni Will. "Talagang ayaw mo mag-give up, ha?" "Not now," sabi niya.
Not now na natikman na niya ang nakakabaliw na halik ni Will. Ngunit nahiya siyang ikwento kay Liza ang nangyari sa kanila ni Will sa sinehan. Hindi pala ganoong kakapal ang kanyang mukha. Dumating na at lahat-lahat si Will sa kinaroroonan nilang shop, ngunit wala pa rin mapili si Liza sa mga nakadisplay na sample design ng mga wedding souvenir. Kahit matyagang naghihintay si Will sa kanila, nagpasya na rin si Liza na kumain na sila ng tanghalian. Kumain na sila sa isang restaurant nang tumawag si Bernard kay Liza. Nagkatingin na lang sila ni Will nang mag-umpisang magtalo ang ikakasal. Dahil katabi siya ni Liza at sumisigaw sa telepono si Bernard, nauulinigan niya ang ilang sinabi ng lalaki. Nagalit yata si Bernard at wala pang napiling wedding souvenir si Liza. Magkikita raw ang mga ito pagkatapos nilang kumain. Parang nawala na ng gana si Liza na kumain nang matapos ang phone call nito. Malumbay na nilaro-laro lamang nito ang pagkain sa plato nito nang hawak nitong mga kubyertos. Hindi na nakatiis si Will. Sa lahat naman ng ikakasal, ikaw itong mukhang Biyernes Santo. Pabirong wika nito. Ngunit ayaw niyang magbiro. Hindi ka dapat sinisigaw-sigawan ni Bernard kahit pa sa telepono lang. Aba, sa lakas ng boses niya, dinig na dinig ko lahat ng pagmumura niya sa'yo. Guys, please, iritadong awat sa kanila ni Liza. Hindi ko kayo ipinakilala sa isa't isa para magkampihan at pagtulungan ako. Max coughed. Kami pa ni Will ang masama ngayon? Halos hindi makapaniwalang sabi niya. We're your friends, Liza. Concerned lang kami sa'yo. Mahinahong sabi naman ni Will. Then you should be supporting me instead. I'm getting married. For goodness sake. Muli sila nagkatinginan ni Will. Ibubukas sana niya ang bibig niya upang magsalita, ngunit pinanlakihan siya ng mata ng binata bilang senyas na pinatatahimik siya. Sumimangot siya at ipinagpatuloy na lamang ang pagkain. Nang mag-excuse si Liza upang pumunta sa restroom, ay doon na niya pinakawalan ng inis niya. You know what? Hindi dapat mangyari ang kasalang ito. Nang gigigil na sabi niya kay Will. I agree, pero anong gagawin natin? Tila desperadong tanong nito. Naisubsob niya ang mukha sa mga palad niya. I don't know. Hindi naman ako pwede magpanggap na may taning na ang buhay at gawin kong last wish kay Liza ang hindi niya magpakasal kay Bernard. Hindi nga convincing. Mukhang mas malakas ka pa sa kalabaw. Nag-angat si Max ng tingin dito. And as if pagbibigyan naman niya ako, ewan ko kung anong klaseng gayumang ginamit ng Bernard na yun sa kanya. Matanong ko nga yun minsan, gagamitin ko rin ang gayumang yun sa'yo. Nagagayuman mo na nga ako, hindi ba? I already kissed you, he said in a seemingly teasing voice. Kahit hindi niya nakikita ang sarili niya, alam niyang mas mapula pa siya kaysa sa iniinom niyang strawberry shake. Pinigil niyang alalahanin ang mainit na halik na pinagsaluhan nila at baka mapaungol siya ng di oras. Nakalabas na si Will ng restaurant nang magpakita roon si Bernard. Napailing na lamang siya sa nakikitang parang galit na toro na itsura nito. Lakas loob na inirapan naman ito ni Max nang tuluyan itong makalapit sa kanilang tatlo. Let's go, agad na sabi ni Bernard kay Liza at mahigpit nitong hinawakan sa braso ang huli. Hindi tayo uuwi hanggat wala kang napipiling design na souvenir na yan. Huwag ka nang maarte, you hear me? Maautoridad pa nitong sabi sa dumagadagundong na boses. Pigil na pigil niya ang sariling upakan nito. It would surely blow his cover dahil may bading ba namang nananapak? O baka mayroon nga, he didn't know. I'm not being maarte. Wala lang akong makitang magandang design sa shop na yon, sagot ni Liza kay Bernard. May inupahan kang wedding organizer. Bakit hindi mo ito ipaasikaso sa kanila? I want us to do this ourselves, Bernard. Gusto ko lang naman kahit paano ay unique pero may personal touch pa rin ang ipamimigay natin sa kasal. Paliwanag ni Liza. Okay, then let's go. Halos matumba si Liza sa paraan ng paghatag ni Bernard dito sa sidewalk. Kinalidkad nito ang kaibigan niya. Hey,
Take it easy on her. Hindi na niya natiis ang sabihin at sumunod siya sa mga ito. Kating-kati na talaga siyang upakan nito. Tumigil sa paglalakad si Bernard at hinarap siya. What? You have a problem with me? Sigang sita nito sa kanya sa nang-aasar na boses. Nakatiimbagang na humakbang siya palapit dito, ngunit pumagitna si Liza. Hinawakan siya ni Max sa laylayan ng suot niyang t-shirt. What? Ipinagtatanggol mo ang abnormal na yan? Nanlalaki ang butas ng ilong na kastigo ni Bernard. What's your problem, Bernard? Nanggigigil na sabi ni Max. That's enough, Bernard. Patiling sabi ni Liza. Wag mo akong sisigawan. Bulyaw ni Bernard kay Liza. Sabay sampal dito. That's it. Ngunit humarang uli sa kanya si Liza. Please, don't. Umiiyak na pakiusap nito sa kanya. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.